Australia, tinatawagan po natin at welcome po natin ang ating butihing pastor, Pastor Iman Tilagen. Go ahead po, Pastor. Thank you po. Hello po, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga mga pastors and co-workers in the Lord. Thank you sa opportunity na ito na magbahagi ng salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, at may oras na ganito na kami ay makikinig sa inyong salita at mapapakinggan namin ang mga salita ninyo. Maraming salamat. Bigyan mo po kami ng pangunawa sa mga masasambit na mga salita mo at ito ay aming ma-apply sa aming buhay. Salamat po, Holy Spirit, at ikaw po ang aming kailangan sa oras na ito upang ang iyong salita po ay aming maunawaan. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hello, Zamboanga CJMD. Maraming salamat at nandiyan kayo. Give me time. Enjoy po natin itong oras na ito na makikinig po tayo ng salita ng Panginoon. Alam ko po na lahat tayo, marami tayong mga katanungan sa buhay, marami tayong mga hindi nauunawaan sa mga nangyayari sa buhay natin. Marami tayong nandun tayo sa sitwasyon na para bang hindi natin alam yung gagawin natin. May mga pangangailangan tayo, may mga hindi tayo maunawaan na mga bagay-bagay. At alam niyo ba na meron pong solusyon dyan? Kapag hindi mo alam ang gagawin mo or hindi mo alam yung mga nangyayari sa buhay natin, meron pong sagot dyan. At ito po yung isi-share ko sa inyo ngayon. Ang salita ng Panginoon na mababasa po natin sa Jeremiah chapter 33:3. Basahin po natin. Ang sabi dito, call to me. Ang nagsasalita dito, ang Panginoon, ang ating Panginoon. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. So may tatlong bagay po tayong napag-aaralan dito. Number one, call to me, sabi ng Panginoon. Call to me, tumawag tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa Panginoon. At ang second is, meron pong guarantee or there is a promise na kapag tumawag tayo sa Panginoon, sabi niya dito, I will answer you. Call to me and I will answer you. Yung po yung second, na ang response palagi ng Panginoon is, yes, anak, nandito ako. Nakikinig ako. Sige lang, magsalita ka. Alam niyo ba ang puso ng Panginoon kapag tinatawag natin siya, galak siya. Kung yung mga anak niya nananalangin at tumatawag sa kanya, galak po ang puso ng Panginoon. Nakikinig po siya. Hindi po niya kino-close yung kanyang tenga or hindi niya ini-ignore, nire-reject yung mga tawag natin. Yung mga tao na nagre-reject sa mga tawag natin, pero ang Panginoon hindi niya i-reject yung mga panalangin natin, yung tawag natin sa Kanya. At alam niyo, ang pangatlo doon is, meron pong reward, gantimpala. Kapag tumawag tayo sa Panginoon, sumagot siya sa atin, ang kasunod nun ay gantimpala. At ang sabi sa salita niya sa Jeremiah 33:3 na, I will tell you, sasabihin ng Panginoon, ihahayag niya, sasambihin niya, great, hallelujah, great things, unsearchable things you do not know. Kasi tayo pong mga tao, marami tayong hindi alam, tama? Marami tayong mga, bakit kaya ganito ang nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nangyayari sa Pilipinas? Bakit ganito ang nangyayari sa buong mundo? Marami tayong hindi alam. Kasi talagang limited lang tayo. Pero alam niyo ba, malalaman o i-reveal yan ng Panginoon. I-reveal ng Panginoon yung mga katanungan natin, yung mga sagot sa katanungan natin kapag tayo ay tumawag sa Kanya. Ano ba ang dapat natin gawin? Kailangan natin manalangin. Ang pagtawag sa Panginoon ay panalangin. Manalangin po tayo. Yun po yung solusyon. Kapag ikaw po sa ngayon, at this stage, kung meron ka po mga hindi na iunawaan, especially sa sitwasyon mo ngayon, tumawag ka sa Panginoon at sasagutin siya ng Panginoon at ibibigay niya ang kasagutan sa inyong
sa iyong mga katanungan. I-reveal na yan. Yun po yung gantimpala niya. Kasi itong salita ng Panginoon na ito ay command. Kinuman niya. Open invitation po ito sa atin. Ito po ay ini-invite niya sa lahat. Hindi lang po sa mga malaya, pero sa lahat po. It's an open invitation. Kung sino po ang tumawag sa Kanya, siya ay sasagot. And this is a command po ng Panginoon na may kasamang pangako, may promise po ito. May promise po ito. So hindi po basta-basta itong sinabi ng Panginoon. Kaya kapag may Biblia ka dyan, i-highlight mo ito para kapag nangangailangan ka ng pangunawa o may mga katanungan ka, basahin mo ang sinabi ng Panginoon. Call to me and I will answer you. Okay? Yung pagtawag po sa Panginoon o yung pag-pray po, responsibilidad po natin mga tao. Kailangan po natin gawin ito. Tayo po ang may responsibility ng pagtawag sa Panginoon. Ang role or ang part naman ng gagawin ng Panginoon is siya yung sasagot sa tawag natin. At hindi lang yun. Pag sinagot niya ang ating tawag, guarantee po na may reward po tayo ma-receive. Though hindi man siya material things na reward, but reward na i-reveal ng Panginoon sa atin. Mamaya makikita natin ng isang example kung paano na-apply itong Jeremiah 33:3. Napag-aralan natin, paano ba tayo mag-tumawag sa Panginoon? Ano ba natin isip ang Panginoon? Ang attitude natin sa pag-pray ay dapat, sa pagtawag sa Panginoon, dapat may intentional. Yung talagang kung gagawin mo, yung may purpose ka, gagawin mo. Ibig sabihin nun, intentional na tatawagin natin ang Panginoon. So, maglaan po tayo ng oras para tumawag sa Panginoon. Kumbaga kung sa umaga, pagising mo pa lang, thank you Lord ka na, and bigyan mo siya ng 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Intentional. May intentional na gawin mo yun. So yun po yung gawin natin. Dapat maging aktibo po tayo sa paghahanap sa Panginoon o pagsisik sa Panginoon. Kasi yun po yung gusto ng Panginoon na i-desire po natin. Yung desire po ng Panginoon is, yung kagustuhan ng Panginoon is, yung active po tayo na hinahanap siya. Kasi kapag aktibo po tayo na naghahanap sa Panginoon, mananalangin ka. Mananalangin po tayo. Meron po tayo, alam nyo, kapag nananalangin tayo sa Panginoon, ang puso ng Panginoon, wow, ang anak ko nakadepend sa akin. I-bless ko nga siya. Alam nyo, everyday na Lord, salamat. Nagising ako, ikaw na ang bahala sa buhay ko. At ini-imagine ko ano rin kaya yung reaction ng Panginoon kapag yung mga anak niya na nanalangin. At alam nyo ba, ang reaction ng Panginoon, ito yung desire niya na mapakinggan niya yung mga boses ng kanyang mga anak. At masasabi niya na, wow, itong anak ko, dumidepende sa akin. So, maging active po tayo. Be active in seeking or in praying. Be intentional. Ibig sabihin talagang purpose na sasadyain mo na itong araw na ito, itong oras na ito, magpupray ako para to sa Panginoon. Itong oras ko na ito para sa Panginoon. Di ba may mga time tayo for break, for mga pagkain ng lunch, dinner, breakfast. Same thing in prayer sa paghahanap po at pagtawag sa Panginoon. Dapat meron din po tayong alagan tayo, inaalat po natin yung time natin para sa Panginoon. So, the call to seek God should be intentional. Dapat intention yan. May intention po tayo na tawagin ang Panginoon. Huwag yung buhay po natin, tahimik ang spiritual life natin. Hindi maganda yung tahimik yung spiritual life. Kailangan active. Baka ma-stroke tayo kapag silent po yung spiritual life natin. So, be active. Call on God because ang promise niya, sasagot siya. Hindi ka po madi-discourage, kapatid, kapag tumawag ka sa Panginoon dahil guarantee na sasagot po ang Panginoon. At kapag tayo po ay tumawag sa Panginoon, dapat may pananampalataya. May faith. Meron po tayong faith na ang pananampalataya natin is nakikinig ang Panginoon. Yun po yung responsibility natin.
na tayo po yung tatawag sa Panginoon. Second, sabi doon sa Jeremiah 33 na, call to me and I will answer you. Ano yung promise ng Panginoon? Meron kasi siyang promise, ito yung pinamis niya na kapag tumawag tayo sa Kanya, sasagot at sasagot siya. Ang Panginoon hindi siya napakalayo. O ang Panginoon hindi naka-close po yung ears niya, yung tenga niya. Hindi po yan naka-close. Naka-open po yan sa lahat ng mga tatawag sa Kanya. Open po yan. Open po ang line ng Panginoon. At magre-respond po siya. Okay? Kaya sabi sa Jeremiah 29:12, the same book, at sabi din dito, Matthew chapter 7:7. Basahin mo muna rin yung Matthew 7:7. Sabi ko kanina, bakit maging aktibo tayo sa ating paghahanap or pagtawag sa Panginoon. At tingnan natin dito yung mga ginamit na salita. They're all action words. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open. Number one, we have to ask. Kailangan natin magtanong. Sabihin. Ask, ano ba yung kailangan mo? Di ba kapag bibili ka sa store, kailangan mong sabihin ko anong gusto mo para magtatanong ako, meron ba kayong bentang ganito? Ganun din ang Panginoon. Kailangan niya malinig para makasagot siya. We have to ask and it will be given to you. At sabi doon, seek. Yung paghahanap po natin, kailangan din active. Kailangan hanapin natin. Di ba kapag meron kang hinahanap na nawala, talagang nakaalumatin mo yung bumubukas. Kunyari, sa kwarto mo, may hinahanap kang mahalagang bagay. Talagang titignan mo sa bawat cabinet, sa bed mo, kung sa floor. Talagang active ka na hahanapin. Ganon din sa paghahanap sa Panginoon, kailangan natin maging active. Kapag if we seek God, you will find. Sabi doon, seek and you will find. And next na action word is we have to knock. Kumatok pa tayo sa pintuan and it will be open. Hindi mabubuksan ang pintuan kapag wala kakatok. Kasi hindi alam nung may-ari ng bahay na may tao pala sa labas. So kapag gusto nating marinig ang Panginoon, kumatok po tayo. Kaya intentional po, active. Yun po yung mga words po natin ngayon. Be active, be intentional. So hindi pwede yung quiet lang tayo. Amen? At ang promise ng Panginoon, Jeremiah 29:12, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. See? There's a guarantee that God will listen when we call on Him. Kapag tumawag tayo sa Kanya, God will listen to us. Maniwala ka kapatid, manampalataya ka na kapag nananalangin ka, ang Panginoon pinapakinggan ang iyong panalangin. Hindi magre-respond at sasagot ang Panginoon. Kailangan natin gawin po yung part natin, yung responsibility natin na manalangin, tumawag sa Panginoon, at gagawin din ng Panginoon ang kanyang promise. Alam niyo ba na ang promise, ang sagot ng Panginoon, maaaring, oo anak, ibibigay ko ang iyong pinapanalangin. Dahil yung pinapanalangin mo, nakalinya siya o naka-align siya sa kagustuhan ko. So kapag kagustuhan ng Panginoon yung pinapanalangin natin, patulad ng salvation natin o salvation ng kapamilya natin, check yan. Talagang, yes, I will grant it, sabi ng Panginoon. There are times also na ang sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin is no, hindi, anak, hindi. At kapag hindi, ang sagot ng Panginoon, huwag tayo ma-discourage or tayo mawalan ng pag-asa. Dahil kapag no po ang sagot ng Panginoon sa panalangin natin, ibig sabihin, pinaprotektahan lang tayo ng Panginoon. Kasi kapag nag-yes siya at binigay niya yung kagustuhan natin, baka hindi natin kayanin. Kaya kapag no, magpasalamat ka pa rin dahil ang Panginoon, pinoprotektahan niya tayo. At sometimes, ang sagot ng Panginoon, anak, medyo maghintay ka muna.
sa mga pinapanalangin natin, marami tayo, maghintay ka muna. Dahil inaayos ko yung daan para yung direction mo, diretso sa aking kagustuhan. So minsan kasi yung may mga panalangin tayo na nawawala sa, sa direction ng Panginoon. So kung yung panalangin natin is wala sa direction ng Panginoon at sinabi niya, anak, maghintay ka muna. Ang ginagawa ng Panginoon, dinadirect na direct ng Panginoon yung direction. Para yung direction is doon tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Kaya means ang sagot ng Panginoon, yes, oo anak, hindi, at maghintay ka muna. At kapag oo, dahil kagustuhan nyo ng Panginoon, hindi, dahil pinoprotektahan tayo ng Panginoon, maghintay tayo kasi inaayos nga yung daan para sa mas magandang sagot sa ating mga panalangin. Hindi ba natin yun? At sa huli, meron pong reward kapag tayo ay tumawag sa Panginoon. Meron pong gantimpala. At yung gantimpala po na iyon, sabi doon sa Jeremiah 33:3 na, I will tell you great and unsearchable things you do not know. Marami po tayong hindi alam. Tama? Bakit kaya ganito? Bakit ganyan? Ang dami natin hindi alam. Pero alam niyo ba, ang solusyon pala doon is manalangin. Marami akong hindi alam. Ay ang solusyon doon, nung pinag-aaralan ko to, oh Lord, i-reveal mo pala sa akin. Sige nga, I will always pray para i-reveal mo sa akin kung ano ba itong mga hindi ko alam. At ang sabi doon, great things, unsearchable things, yung hindi kayang ma-search, hindi natin alam. Kasi kapag alam natin lahat, baka wala nang tumawag sa Panginoon. Kaya ang galing ng Panginoon, hindi niya binigay sa atin lahat. Hindi niya binigay yung mga hindi niya binigay sa atin lahat. Hindi natin alam lahat para tumawag tayo sa Kanya. Strategy yun ng Panginoon. Kaya kapag gusto mo ng pangunawa, kapag ikaw ay naguguluhan, tumawag ka sa Panginoon. Kapag may mga question ka sa buhay mo, tumawag ka sa Panginoon. Kapag ikaw ay natatakot, nangangamba, tumawag ka sa Panginoon. Kapag ikaw ay nangangailangan tayo lahat, kaya tumawag tayo sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon nyo, bawat isa sa inyo, kung may mga takot tayo o may mga questions tayo sa buhay, but alam ko na ang solusyon doon is ang pagtawag sa Panginoon. Pray to God, call to God. At ang sabi niya doon, I will answer, I will tell you, great and unsearchable things. Hallelujah. See, napakagandang promise ng Panginoon, napakagandang gantimpala. Amen? So, tingnan natin isang example. In the Old Testament, may isang character dito. Siya niyo si Daniel. Si Daniel, na-apply yung Jeremiah 33:3 sa sitwasyon niya. Kasi si Daniel, isa rin siyang prisoner or captive ni King Nebuchadnezzar. Kinuha siya from Jerusalem, ginawa siyang prisoner sa kingdom ni King Nebuchadnezzar. Now, itong si King Nebuchadnezzar, nagkaroon siya ng panaginip, dream. Tinawag niya lahat ng mga wise men sa kanyang community para i-interpret yung panalangin niya. Pero walang nakapag-interpret. Alam niyo ba, yung mga wise men sa Babylon na tinawag niya na hindi nakapag-interpret sa kanyang panalangin, inatay niya. Nakatakot yun. Na kapag hindi mo na-interpret yung yung dream ng king, mamamatay ka. Ngayon, si King Nebuchadnezzar, tinawag niya si Daniel. Daniel, halika dito. At alam ni Daniel yun, kapag hindi niya na-interpret o na-explain yung dream ni King Nebuchadnezzar, mapapatayin siya. So, nandun siya sa crisis, may crisis po sa buhay niya. So, hindi niya alam. May meron ba dito na nakapag-interpret ng panalangin? Ba? Pag wala ang Panginoon, hindi natin na-interpret yan. So si Daniel, ito ang ginawa ni Daniel. Meron siyang problema that time. Hindi niya alam kung paano interpret yung panalangin ni King Nebuchadnezzar. Now in Daniel chapter 2 verse 6, let's start in 16. Sabi dito, at this, Daniel went to the king and asked for time. Bigyan mo ako ng oras, sabi ni Daniel kay King Nebuchadnezzar, so that he might interpret the dream for him. Ito yung problema ni Daniel. That time, may problema siya. And in 17,
Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends. So pumunta siya sa bahay niya at sinabi niya, ito sa mga kaibigan niya, ito sila Hananiah, Mishael, at Azariah. 18. He urged them to plead for mercy from the God of heaven concerning this mystery. Yung solusyon sa hindi nila alam yung gagawin nila, alam niyo ang solusyon na ginawa ni Daniel? Tumawag sila sa Panginoon. Okay? Tumawag sila sa Panginoon. Sabi kasi doon dito, so that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon. So, mamamatay kasi sila kapag hindi nila alam. So, mystery. But praise God, alam ni Daniel, in-apply niya yung Jeremiah 33:3, call to me. Tumawag siya sa Panginoon. Now, ang question doon is, sumagot ba ang Panginoon kay Daniel? Tingnan natin sa susunod. 19. So verse 19, ito yung sagot ng Panginoon. During the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. Sumagot ang Panginoon. So yung hindi alam ni Daniel, dahil tumawag siya sa Panginoon, sinagot ng Panginoon through vision. So yung dream ni King Nebuchadnezzar, binigay ng Panginoon kay Daniel through a vision. Nakita niya. Then Daniel praised the God of heaven and said, praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. Ano naman yung na-reveal kay Daniel? Di ba sabi kasi doon, di ba may tatlo? First, call. Second is, He will answer. And third is, my reward. He will reveal. So sa verse na ito, nakita natin na yes, tumawag si Daniel. Second, nag-respond ang Panginoon. Ano naman yung na-reveal ng Panginoon sa pagtawag ni Daniel? If we go back to verse 20, yes, yan, dyan sa verse 20. Ito yung revelation. Wisdom and power are His. See? Wow! Ang karunungan pala at ang kapangyarihan ay pagmamayari ng Panginoon. See? Kapag kailangan natin ng pangunawa na i-reveal kay Daniel na pwede pala na ibigay ng Panginoon, ibigay ng Panginoon. So kung gusto mo rin ng karunungan, wisdom at power, call unto the name of the Lord. Yun po yung na-reveal sa sitwasyon na yun. See? Na-apply po yung Jeremiah 33:3. He called, Daniel called, God responded, and meron pa siyang reward na ang wisdom at power pala ay sa Panginoon. Amen? So, mga kapatid, yung Jeremiah 33:3, applicable din po sa panahon natin. Hindi lang sa panahon ni David. So kapag nangangailangan ka po, sabi ko nga kanina, if you are confused, gulong-gulo ka sa buhay mo, marami kang katanungan, marami kang pangangailangan, tumawag ka sa Panginoon. Siya ay sasagot at magkakaroon ka ng gantimpala. Amen? Like Daniel, marami din siyang, like Daniel, si Daniel hindi niya alam yung future, yung mystery. At tayo din, marami din tayong hindi alam. Huwag tayong magpanik kapag hindi natin alam. Ang solusyon dyan is, manalangin po tayo. Tumawag po tayo sa Panginoon. Mag-amen nga tayo dyan sa Zamboanga, pag naniniwala tayo. And then, tumawag ka sa Panginoon dahil ang Panginoon sasagot at gagantimpalaan ka niya. Amen? So, i-challenge ko na lang kayo dyan sa Zamboanga. Challenge ko sa inyo, bigyan nyo ng oras ang Panginoon. Pag-gising nyo, bigyan nyo siya ng 10 minutes, kung kaya ng 15 minutes, or 30 minutes every day. Tingnan nyo kung totoo ang salita ng Panginoon. So gawin po ninyo, gawin po natin at sa mga kasama ko dito, gawin po natin na gawin po natin habit yung panalangin, yung pagtawag sa Panginoon.
Dahil this is a command with a promise. So gawin po natin at hindi po ang Panginoon gagawin at gagawin niya ang kanyang mga sinabi. Katulad ng ginawa niya kay Daniel, gagawin din niya ngayon sa akin. Amen? Maraming salamat po at I hope na may naiintindihan po tayo. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat at napakinggan namin ang salita ninyo sa Jeremiah 33:3. Ngayon, Lord, tulungan mo po kami para ma-apply po namin itong salita ninyo. Bigyan mo kami ng puso na aktibo na nag-search sa inyo. And Lord, sa buhay po namin, marami kami mga katanungan. Marami kami hindi maunawaan. Pero dahil naunawaan namin itong salita ninyo, Lord, tulungan mo kami na magsimula ng buhay na palaging tumatawag sa inyo para po magkaroon po kami ng clarity at pangunawa sa kung ano ang nangyayari sa buhay namin. Maraming salamat po. Ikaw po mag-bless sa lahat ng mga nakinig. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Salamat po. Ibibigay ko po kay Pastor Glenda. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah. Napakaganda po ng mensahe na nasabi po sa atin na pag-aralan natin. Lalong-lalo na po ngayon. Kaya po pala maraming mga BJMPs na hindi po naka-attend. May lindol po palang nangyari dyan sa Jensan. And panalangin po namin sa inyo dyan sa Zamboanga, ang protection po ng Panginoon ay hindi po magmimintis, hindi po kagaya ng napag-aralan natin. Siya po ang ating kanlungan, siya po ang ating kalakasan at proteksyon. Amen? So magpatuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Okay, so dadako po tayo sa ating mga presentations at salamat sa Panginoon dahil meron tayong mga kasamahan na nasa mga kapatiran po na nasa Zamboanga City Jail Mail Dorm. Meron po ba tayong inihanda mga kapatid?